you are. Just declare today, You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. declare it in your life. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. Yes, Lord, this is what we declare today. Oh, you never stop, God. Unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable. You're unstoppable. That's what you are. Oh, we believe that. You're unchangeable, unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Let's worship our God today. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. The last time we declare, You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. let's worship. Hallelujah. Come on, let's worship our God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Hindi po tayo ay patuloy sa presensya ng panalangin ng O Diyos. Tunay nga, O Lord, na hindi ka nagbabago magpakailanman, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kapangyarihan. Lord, we are here not what we are, not who we are, Lord God, but because of who you are in our lives, Lord God. Maraming salamat, O Diyos, sa katagumpayan ng iyong kapangyarihan, O Diyos, sa aming mga buhay ngayon pa lamang, O Diyos. At truly, Lord, that we believe that you are here, that your Holy Spirit is here
right now, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. At sa iyo lamang namin itinataas itong gawain na ito, Panginoon. We are doing this for you alone, Lord God, because you are the God of everything, Lord God. Hindi man namin alam, Panginoon, ang pangangailangan at panalangin ng bawat isa, O Diyos, but we believe, Lord, that the God that we worship, that we praise right now, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon, ay buhay at makapangyarihan sa aming mga buhay at walang makakapantay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay, Panginoon. And right now, we are praying, Lord God, for this service, Lord God. Ikaw po, O Diyos, ang manguna, ang iyong banal na Espiritu, ang kumilos. Let no one distraction, Lord God, sa aming paligid, ang makakaharang at makakapigil na makapakinig kami ng iyong salita at maranasan namin ang iyong presensya sa aming mga buhay, Panginoon, sa oras, sa araw na ito, Panginoon. And Lord, we pray, Lord God, sa iyong lingkod na gagamitin sa oras na ito, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na manguna sa kanyang buhay at ang iyong salita lamang ang mamutawi sa kanyang labi, Panginoon. Itago mo siya sa iyong likuran, O Diyos, at ang iyong kapangyarihan at ang iyong salita, O Diyos, ang mapakinggan ng bawat isa, Panginoon. At sa aming mga kapatid, sa aking mga kapatid, O Diyos, sa aming makikinig ng iyong salita, Panginoon, prepare our ears, Lord God, prepare our hearts, Lord God, na kami ay makinig ng mabuti sa iyong magandang balita sa amin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa ilamang papuri, pasasalamat at pagsamba. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Aming Diyos, sa oras na ito, kami po ay nagugutom sa iyong salita. Nais naming marinig ang iyong mensahe sa umaga nito. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo pong puspusin kami ng iyong banal na Espiritu upang maging handa kami sa aming pakikinig ng iyong mga mensahe. I pray, O God, na ikaw po ang magsalita sa amin, sa aming mga puso, sa aming mga isip. Hindi po kami lalabas sa lugar na ito nang wala po kaming natanggap ng mensahe galing po sa iyo. Salamat po ng marami, Panginoon. Ang iyong salita ay nagbibigay ng encouragement, ng correction, ng rebuke, ng paalala. Dalangin po namin, Panginoon, na ito po lahat ng ito ay mangyari sa aming mga buhay. Sa iyo po namin binabalik at inaasa po namin sa iyo ang lahat ng mga mangyayari sa lugar na ito, kapangyarihan mo lamang ang maranasan at ang iyong pagkilos ng iba ng Espiritu ay maranasan sa lugar na ito. So ito namin pinabalik ang lahat ng papuling karangalan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Diyos. Sa buhay Kristiyano, mga kapatid, tayo po ay nasa lakbayin. Nasa lakbayin tayo. Meron po tayong kanya-kanyang sitwasyon sa ating pamilya, sa ating personal na buhay. Meron tayong kanya-kanyang pinagdaraanang mga pagsubok. Meron tayong kanya-kanyang pinagdaraanang issues in life, situations in life. We have different kinds of weaknesses. We have different kinds of struggles. Some of us are undergoing hardships, persecutions, conflicts in the family. Lahat ng yan po ay bahagi po ng ating journey. Bahagi po ng ating lakbayin. At bandang huli, matatapos din ang ating lakbayin. Matatapos din. At ang katapusan ng ating lakbayin, kapag tayo po ay inuwanan ng Panginoon, o kaya naman siya ay bumalik muli sa kanyang muling pagbabalik. Doon po matatapos ang ating lakbayin. At pagkatapos po ng ating lakbayin, tayong lahat ay haharap sa Diyos. Amen. Lahat po tayo ay haharap sa Diyos at tayo ay magsusulit. Magsusulit tayo sa Panginoon. At tatanungin ng Panginoon sa atin kung paano natin ginugol ang ating buhay sa mundong ito. Yes, tatanungin ni Lord sa atin, ano ba ang mga ginawa mo sa iyong oras? Ano ba ang ginawa mo sa iyong mga resources? Ano ang ginawa mo sa iyong
pamilya, bilang ama, bilang ina, bilang kapatid, bilang anak. Ano ba ang ating ginawa sa church? Sa simbahan na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Lahat ng yan po ay ipagsusulit natin sa ating Panginoon. Wala pong lalagpas, wala pong naliliit sa isip at sa puso, sa isip ng Panginoon, lahat ng bagay ay nalalaman niya. At pagkatapos noon, o kaya bago yun, magkakaroon ng tinatawag ding judgment sa bandang huli na kung saan i-judge ng Panginoon kung tayo ba ay may tunay na pananampalataya. Yan. It's a judgment of whether you will enter heaven or you will not enter heaven. That's the judgment of eternal life. Pero meron po dyan tawag na judgment, yung sinasabi ko kanina, yun po yung judgment according to our works, yung mga ginawa natin bilang Christian. Pero yung judgment na sinasabi ko na mas nakakatakot, yung judgment na aharap ka sa Diyos at titingnan ng Panginoon, hindi ni San Pedro, ng Panginoon, yung pangalan mo kung nakalista doon sa aklat ng buhay. Kapag ang pangalan mo hindi nakalista sa aklat ng buhay, halimbawa, Buendia King, inaanak ni Lord, letter B. Tapos, wala. So, that is the moment of truth. No? Yung the worst moment in your life that you thought, no? You were thinking that you are heaven bound, pero pagdating doon sa entrance ng heaven, only to find out na wala pala ang pangalan mo sa listahan o sa aklat ng buhay sa langit. Iyan po ang pinaka-nakalulungkot na kahihinatnan ng mga tao na hindi talaga nanampalataya sa ating Panginoon. Kaya po ang wika ng Bible, sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, huwag kayong matuwa dahil napapalayas niyo ang mga demonyo. Huwag kayong matuwa dahil napapagaling niyo may sakit. Huwag kayong matuwa dahil nakakagawa kayo ng mga milagro, sabi niya sa mga disciples. Matuwa kayo dahil ang pangalan ninyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kasi, anyway, what all these miracles? Para saan pa ang mga miracles na ito, ang mga healings, ang mga signs and wonders? Kung pagkatapos naman ito, pagdating sa langit, wala naman pala yung pangalan doon. Di ba? Maliwala. So, napakahalaga mga kapatid, na masigurado natin ang ating pananampalataya. So, I will be speaking to you about faith. No, ito po ay siningit natin sa ating series. Dahil yung series po natin ng Romans chapter 1 hanggang nasa chapter 6 na tayo, meron din po siyang kinalaman tungkol sa faith. Ito po ay bahagi po ng ating foundational teachings about faith. Pero binigyan ko po siya ng ilan pang mga rekado o ng dagdag na katuruan dahil ito po ipipresent ko sa School of Servants. No? At gusto ko po itong i-share sa inyo ngayon bilang paalala sa ating lahat na dapat masigurado natin kung tayo ba ay may buhay na walang hanggan. Another thing I remember in Matthew chapter 7, ang sabi ni Jesus sa mga disciples na naglilingkod sa Kanya, nagsaserve sa Kanya, sabi ng mga disciples, Panginoon, ako ay nagsaserve sa iyo, ako ay nasa ministry, ako ay nagpapalayas ng demonyo, nagsasalita ako ng iba't ibang mga wika, ako ay spirit baptized, ako ay water baptized, ako ay active sa church. Meron akong posisyon sa leadership sa church. Bakit wala ang pangalan ko sa aklat ng buhay? Ang sabi ni Jesus sa kanila, not everyone who calls to me Lord, Lord. Matthew chapter 7 verse 21. Not everyone who calls to me Lord, Lord will enter into my kingdom. Only those who do the will of my Father. You see? Not everyone who calls to me Lord, Lord. So, ito po ay isang nakakatakot na pangyayari.
at the end of our lives, thinking that you are about to enter heaven, only to hear from the Lord, your name is not written in the book of life. You see? So, ang tanging nagliligtas sa atin, sa ating kasalanan, doon sa apoy ng impyerno, para magkaroon po tayo ng kaligtasan, kailangan po natin ng pananampalataya sa Diyos. Sabihin nyo nga, pananampalataya. Or faith in the Lord. Okay? So, meron po ako mga definitions ng faith dito. Kasi, ang pinaka-goal po ng ating teaching ngayon, pagkatapos po ng aking teaching na ito, ma-identify mo, personally, ma-identify nyo, may faith ba ako talaga? Kasi po, how many years I've been here in Salawag? We started, nagsarili tayo, 2014. Ngayon, 2024, 10 years. Pero bago pa yun, nandito na ako ng 2009. So I've been here for 15 years. So my goal is to really assure you and myself na lahat ng ating mga naturuan dito, lahat ng ating mga binisita dito, lahat ng ating mga evangelize dito, lahat sila ay may tunay na pananampalataya. So yun po ang goal natin ngayon sa teaching na ito. At pagkatapos ng teaching na ito, at nalaman mo, hindi pa pala talaga tunay ang faith mo, then that's the time that we will pray for you. Para maging tunay ang ating pananampalataya. So ngayon, magkakaroon tayo ng tinatawag na diagnosis kung ang faith ba natin ay tunay o ang faith natin ay hindi tunay. So, tingnan natin yung mga ibang definitions ng faith. Dito po sa Oxford Dictionary, nasabi sa faith, basahin na natin, faith is complete trust or confidence in someone or something. Ang pananampalataya daw ay kumpletong pagtitiwala o pag-asa or confidence sa isang bagay o sa isang tao. According to Oxford Dictionary. According naman po doon sa Wikipedia, ito medyo mas malapit sa Bible, sabi dito, faith is confidence or trust in a person, thing or concept in the context of religion. Faith is belief in God or in the doctrines of teachings of religion. So yan po ay another definitions ng faith. Pagtitiwala sa isang tao, sa isang bagay, sa isang konsepto, at ito'y paniniwala sa Diyos o sa mga doktrina na tinuturo ng isang relihiyon. So next definition of faith. Sabi po rito, ayan, ito na yung binasa natin kanina. Sabi dito sa Hebrews chapter 11, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. So, ang pananampalataya po ay isang kasiguruduhan na hindi nakikita, hindi natin nakikita si Lord, the conviction of things not seen. Ito po yung pinaka-biblical, dahil ito'y nasa Bible mismo, sa Hebrews chapter 11, verse 1. Pero bago tayo dumako doon sa tinatawag na saving faith, meron po tinatawag kasing saving faith. Sabihin nyo nga, saving faith. Kasi pwede po tayo magkaroon ng pananampalataya, pero pananampalataya nito hindi nagliligtas sa atin. Ulitin ko po, no? Gusto ko pong bigyan din ito at baka hindi niyo po ako masyadong maintindihan o mamisinterpret. Pwedeng meron kang faith, pero hindi ka maligtas. Akala ko ba, Pastor, sa magitan ng faith, saka ako maliligtas. Yes, tama yun. Pero dapat biblical faith. Kasi pagka sinabing biblical faith, saving faith, yun po nagliligtas. Kasi meron po tinatawag na different kinds of faith. No, wala po ito sa ating materials, pero ito po yung iba-ibang klaseng pananampalataya na hindi nagliligtas. Una, yung po tinatawag na religious faith. Religious faith. Yung po mga religyoso, meron po silang faith sa kanilang religion. Actually, minsan mas devoted pa nga sila kaysa sa atin. Di ba? Devoted sila sa atin. Naglalakad sila na walang tsinelas. Nagbubuhat sila ng krus. Lumalakad sila ng panahon. Believing that all these things are ways of God,
para tanggapin sila ni Lord. Kaya mayroong tinatawag na religious faith. Itong religious faith na ito, hindi po ito nagliligtas sa tao. Kasi ang object ng faith, hindi kay Lord Jesus Christ. Ang object ng faith nila ay sa relihiyon o doon sa religious leader. So mayroon po tinatawag na religious faith. This religious faith is not a biblical faith. I hope this teaching ay marinig ng marami po mga religious people in our country, no? Not because you have a religion, it doesn't mean you have a true faith and that faith will save you, no? No? Hindi po yun. Ang pangalawang non-biblical faith, una yung religious faith, yung po tinatawag na emotional faith. Sabihin nyo nga, emotional faith. Ito yung nakarinig ka ng teaching na parang na-touch ka at naiyak ka. Tapos, para bang tumayo ang balahibo mo. At dahil doon, ay akala mo meron ka ng faith kay Lord. Karamihan po ng mga nasa simbahang mga Kristiyano, ganito po ang klase ng pananampalataya. They thought they are saved because they came forward, they lift their hands, and they accepted the Lord with tears, no, with emotional, may emotions, may feeling. They thought they are saved because of that. Mga kapatid, emotional faith is not actually biblical faith. Hindi po siya true faith. Bagamat din po sinasabi na dapat walang emotion. Kasi we are human beings. Meron din po tayong emosyon, meron din po tayong pakiramdam. Kasama po yun sa ating pananampalataya sa Panginoon. Pero kung pakiramdam lang o emotion lang, pero hindi ka talaga nagkaroon ng tinatawag na biblical faith, that faith will not save you. Kasama ka doon sa magugulat pagdating sa pintuan ng langit, wala palang pangalan mo sa aklat ng buhay. Bakit? Kasi naging emotional ka lang eh. Natouch ka lang eh. Siguro maganda ng kanta. Siguro nakakaiyak yung mensahe about sa prodigal son. Pero wala ka talagang tunay na pananampalataya. Nadala ka lang ng sitwasyon. Nadala ka na carry away ka lang ng mga nakakaiyak na preaching ng pastor. Pero hindi na-develop ang faith doon. Another non-biblical faith is what we call intellectual knowledge, faith, or intellectual knowledge. Kasi sinabi natin dito sa ating definition, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Mga bagay na hindi nakikita. Pagka sinabi po intellectual knowledge, naniniwala ka sa mga bagay na hindi mo nakikita. Pero that's not enough. Kasi meron mga bagay na hindi nakikita. Pero hindi nakakapagligtas sa'yo. Maniwala ka sa hangin. Di ba ang hangin hindi nakikita? Nakikita niyo ba ang hangin? Hindi. Kung naniniwala ka sa hangin, hindi ka maliligtas doon. Kasi paniniwala sa hangin, hindi ka nakakapagligtas. Naniniwala ka rin sa mga history. Kasi mga nakalipas na panahon. No? Mga nangyari talaga yun, di ba? People's power, wala pa iba rito noon. Yung mga panahon ng ng World War II, everything. Lahat na yun ay totoo. Naniniwala ka doon. Meron kang intellectual knowledge about that. But that knowledge cannot save you. Okay? Anything that you know in your head, pero hindi si Jesus ang object, no? It will not save you. Hindi po yan makapagliligtas sa atin. Okay? Ang tunay pong pananampalataya, mga kapatid, ay isang pananampalatayang nakabase sa salita ng Diyos. Ulitin ko po ulit. Ang tunay na pananampalataya ay paniniwala na nakabase sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pananampalatayang makapagliligtas sa atin ay ang pananampalatayang narinig mo mula sa salita ng Diyos at doon mo itinagang ang iyong buhay doon sa paniniwalang napakinggan mo na tinuro mo na sa salita ng Diyos at doon ka nagkaroon ng kaligtasan.
Ang tawag po doon, saving faith. Tingnan natin yung mga saving faith. Ito po yung mga saving faith. Basahin natin isa-isa. Let's read the first paragraph. A saving faith, go, means relying completely on who Jesus is and what He has done to be made right with God. It is an active trust in God. I believe in what He says is true that results in action. Yan po yung saving faith. Nag-rely ka completely sa Panginoong Isus. Yan. Nag-rely ka sa Panginoong Isus. Naniniwala ka na sa magitan ng pagtitiwala mo sa Panginoong Isus, magiging tama ang iyong buhay sa harapan ng Diyos. You will be made right with God. It is an active trust in God. Sabi nyo nga, active trust. It is an active trust in God, a belief in what He says. Paniniwala sa lahat ng kanyang mga sinabi. Nasaan ba ang sinasabi ni Lord? Nasaan ba ang kanyang salita? Ang salita po niya ay nakasulat sa pages ng Scriptures. 66 books of the Scriptures. Ito po ay inspired ng Holy Spirit. I believe what He says is true that results in action. Tingnan natin mga kapatid, pakinggan natin mabuti ito kasi dito natin madadiagnose kung talagang may faith tayong galing sa Panginoon. Pangalawang paragraph ay ganito po ang sabi. When we have faith in God, we believe that we are sinners deserving of eternal punishment. Yan po una. Kapag may pananampalataya ka, na-realize mo na makasalanan ka pala. At ang kasalanan na meron ka, yan ang magdadala sa iyo doon sa walang hanggang kaparusahan. Doon sa impyerno. You are convinced that you are sinful. You are convinced that your life is not pleasing with God. You are convicted that your life is corrupt. Your life is not holy. Your life is dirty. Marumi ang iyong buhay, wala kang karapatan na magpunta ng langit. Ikaw ay talagang masuwayin sa harapan ng Diyos and you deserve punishment in eternal damnation in hell. Kung meron kang tunay na pananampalataya, darating sa iyong puso, darating sa iyong isip na karapat-dapat ng Panginoon na parusahan mo ako. You know what? Kahapon, nagtatanong si Jaja, kasi tanong ni Jaja, di ko nasasagot eh. Pero dahan-dahan kong sinasagot ito ng ni Jaja. Ang tanong ni Jaja, bakit daw maraming namamatay na mga bata, maraming mga inosente na mamahamak, kung ang Diyos naman ay mabuti, bakit nangyayari ang lahat ng bagay na yan? Alam niyo, realize, mga kapatid, ito po na-realize ko sa kanyang tanong. Kung ang Diyos magiging fair, lahat tayo sa impyerno. Yun ang fair judgment. Yung unfair judgment. Ang patas na judgment ni Lord, kung lahat tayo ay makasalanan at deserve tayo mapunta sa impyerno, we are all destined to hell. Yun po ang patas na judgment. Kasi yun po talaga ang status natin. We are sinners, we are not deserving to go to heaven, but we deserve to go to hell dahil sa ating mga kasalanan. So we have to realize that. We have to internalize that na tayo po ay mga makasalanan. Amen? So next, we believe that Jesus came into the world to live a perfect life, die on our behalf, and rise again, victorious over sin and death. So, hindi ko na babasahin yung mga verses natin, no? Kopyahin nyo na lang. Diyan po, kapag tunay po pananampalataya natin, no? O kaya meron tayong saving faith, naniniwala tayo na si Jesus ay nabuhay ng walang kasalanan, namatay dahil sa atin, at siya'y nabuhay pagmuli, at siya'y naging matagumpay laban sa kasalanan at sa kamatayan. You see mga kapatid, ang object ng faith natin, isang person, si
Si Jesus Christ po ang object ng faith natin. Hindi religion, hindi yung feelings natin, hindi yung intellectual knowledge natin, hindi yung kaalaman natin, hindi yung ano nararamdaman natin. Kasi kung ano meron ka at nararamdaman mo, ito po ay nagbabari. No, nagbabari, ang tao ay hindi perfect, ang tao ay pabago-bago isip, pabago-bago emosyon, pabago-bago ang pangyayari sa buhay natin. Kaya po ang faith natin, naka-focus or object ng faith natin, si Jesus Christ. Siya po ay nabuhay ng perfecto, siya po ay namatay para sa atin, at siya po ay nabuhay na magmuli. Dapat yan po ang laman ng ating pananampalataya. Are you listening? Do you believe that Jesus died for you? Even the religious people believe in that. You see? What is the difference? Do you believe that Jesus rose from the dead? Even the religious people believe in that. So what is the difference? You see? Do you believe that Jesus will come back again in the last days? Do you believe that? Naniwala po kayo ron? Even the religious people believe in that. So what is our difference? Kaya mga kapatid, talagang hairline lang po difference talaga ng ligtas at hindi ligtas. At ang sabi po ng Bible, magugulat tayo. Marami ang nag-aakala talaga na sila'y ligtas, pero hindi pa. Kaya wag po tayo magpapadala sa pandaraya ng kaaway. Halimbawa, meron kang mahal sa buhay. Hindi na nampalataya sa Diyos. Nabuhay ng puno-puno ng kamunduhan, ng kasalanan, nabuhay ng malayo sa Diyos, tapos namatay. Sometimes we comfort ourselves. Siguro naman, bago namatay yung aking mahal sa buhay na ito, nagsisi ng kasalanan. Siguro naman, itong mahal ko sa buhay, bago namatay, nagbalik loob sa Diyos. You know what? You cannot manipulate God. Paano mangyayari na ang mahal natin sa buhay, sa huling-huling sandali ng kanyang buhay, magsisi ng kasalanan, samantalang sa tagal na niyang nabuhay sa mundong ito, malayo siya sa Diyos, nare-reject niya ang Diyos, hindi siya nanampalataya sa Panginoon, and then you will say na nasa langit siguro yung aking mahal sa buhay, just to comfort yourself and to comfort your family members. Di ba ganyan ginagawa natin? Yung ating mga mahal sa buhay na nakating dito, tapos tumanggap sa Panginoon, nakasama natin, o kaya nakakatulog ng mga iba-ibang church. Tapos hindi na sila dumadalo uli. Sasabihin natin, minsan, dinadaya natin sa sarili natin. May faith din sila, kaya lang, deceive lang sila. May faith din sila, kaya lang, sila ay dumadaan sa matinding struggle ng buhay. Sometimes we just comfort ourselves by telling that. Pero mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay ito pong pinag-uusapan natin. Wala pong taong may pananampalataya ang hindi nakikita sa kanyang buhay ang pananampalataya kanyang sinasabi. Mamaya, didiscuss pa natin yan, no? Tignan natin pangalawang sumunod na talata. Binusap na lahat mo. Sabi ito, we trust in Jesus to save us from our sins. We have faith that He gives us His Holy Spirit as He promised. We trust in the Holy Spirit to do His work of sanctification. Yan po yung mga faith natin. Yan po yung ating mga pananampalataya. We live to honor, relying on His forgiveness and trusting in His ways are truly best. No? So, nagtitiwala tayo sa Diyos sa kanyang mga paraan sa buhay natin. Ngayon, let's go now to the next slide. Faith is essential for our salvation. Ang pananampalataya po ay kailangan natin sa ating kaligtasan. Faith is a complete trust in Christ alone. It is essential for our salvation. Ang sabi po na Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves.
It is the gift of God, not of works that no one can boast. Alam na po natin ito. Sa pamamagitan po lamang ng grasya ni Lord tayo naliligtas. Sa pamamagitan po ito ng ating pananampalataya. So ang kaligtasan po ay dalawang bahagi. Una po, ang grasya ni Lord, ang pagkamatay ni Lord sa atin, ang pagbibigay ng buhay niya sa atin, ginawa niya ang kanyang bahagi. Ang ating bahagi naman, mga kapatid, para magkaroon ng manifestation, ng kaligtasan ng Panginoon, ay sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. So grace alone cannot save you. But you have to believe in that grace so that salvation will come. Faith is essential for our salvation. Okay? So, let's go to the next slide. Ito na. Ano ba ang mga in-express ng pananampalataya? So, let's focus our eyes and open our hearts to this. Faith to God expresses by three things. Number one, there must be repentance or turning away from sin to God. Sige, lagyan mo na lahat. Yan. Pangalawa, acknowledging Jesus as Lord of your life. Pangatlo, obeying God and His will. Kapag ang isang tao po may pananampalataya, meron po siyang tatlong ito. Ito po repentance, ito po lordship, ito po obedience, ito po ay resulta o byproduct ng tunay na pananampalataya. You cannot say that you have faith if you are not obedient to God. Are you following? Siguro sasabihin mo, ay pastor, kaya di pa ako sumusunod kay Lord kasi may faith naman ako sa Kanya. Kaya lang hindi lang ako sumusunod sa Kanya kasi meron pa ako hindi maiwanan. O kaya hindi ako sumusunod sa Panginoon kasi meron pa akong kahinaan. No! If you believe in God, if you have faith in God, then obedience must follow. If you believe in God, you have to acknowledge Him as the Lord of your life. You are not of your own. Diba? Tinuturo natin lagi ito sa Lordship. Jesus is the owner of your life. Si Jesus na po ang may-ari ng buhay natin. Kapag tayo nagpupunta sa lugar na hindi dapat nandun ka, you are saying to the Lord, Lord, you are not the owner of my life. Ako ang owner ng buhay ko. Kaya pupunta ako sa lugar na gusto ko. Kapag gumagawa ka ng isang bagay na hindi tama sa harapan ng Panginoon, you are telling to God, Lord, I own my life, not you. Kasi I'm doing something na hindi mo naman gusto. You see, napakahalaga po ng Lordship. Napakahalaga po na si Jesus ang sinusunod natin sa buhay natin. Siya po ang na-acknowledge natin master. Siya ang na-acknowledge natin owner ng ating buhay. At isa pa po, kung talagang may pananampalataya tayo, meron po tayong tinatawag na pagsisisi o pagtalikod sa ating lumang buhay. Pagtalikod sa ating lumang buhay. These three, ito pong tatlong ito, ay bahagi ng tunay na pananampalataya. Kapag ikaw po ay nabubuhay pa rin sa dati mong buhay, hindi mo pa rin iniwanan ang kasalanan, hindi mo pa rin iniwanan ang kamunduhan, hindi mo pa rin iniwanan ang mga bagay na ginagawa mo dati, na hindi ka pa dumadalo sa church. Ibig sabihin, hindi ka pa tunay na nagsisisi o wala ka pang tunay na repentance. So faith is expressed by turning away from sin, acknowledging Jesus as the Lord of your life, and obeying God and His will. Ang tunay pong may pananampalataya, yung mga sumusunod sa Panginoon. Ulitin ko po. Ang mga tunay na may pananampalataya, yung mga sumusunod sa Panginoon. I don't mean that na kailangan maging perfect ka. Hindi ka na nagkakasala, hindi ka na nagkakamali, hindi ka na pumapalpak sa buhay mo. Hindi po yung sinasabi ko.
ang sinasabi ko, kapag may tunay kang pananampalataya, sumusunod ka sa programa ng Panginoon sa buhay mo. Ano po ba ang programa ng Panginoon sa buhay natin? Ang programa ng Diyos sa buhay natin, tayo ay magpagamit sa Diyos, maglingkod sa Panginoon, magpa-disciple sa ating mga disciples, magbasa ng salita ng Diyos, manalangin sa Panginoon, i-apply natin ang ating pananampalataya sa ating daily walk, maging maganda tayong testimony sa mga tao sa ating paligid. Yan po yung tinatawag na obedience sa ating Panginoon. Kapag wala po tayo noon, wala po tayo sa tunay na pananampalataya. Now, mga kapatid, are you beginning to realize? Are you beginning to know if you are in faith or not in faith? Nasisimulan niyo na ba ma-realize o makita na may pananampalataya ka ba o wala kang pananampalataya? Yan. Kasi po, ang pananampalataya po ay nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Faith pleases God. For the genuine Christian, the major motivating factor for all of life is the desire to please God, not man. The key to pleasing God is faith. Yun po yun. Kapag ikaw ay nagsisisi sa iyong kasalanan, ikaw ay nag-acknowledge kay Jesus bilang Lord ng life mo, Master ng life mo, at sumusunod ka sa Panginoon, meron kang tunay na pananampalataya at si Lord ay napiplease sa buhay mo. Amen? Tanungin mo sarili mo sa oras na ito, natutuwa ba si Lord sa buhay ko? Can you ask that to yourself? Natutuwa ba si Lord sa buhay ko? Natutuwa ba si Lord sa aking araw-araw na ginagawa sa aking buhay? Nagiging good stewards pa ako ng aking mga resources? How about my time? Ang aking oras na pinagkatiwala ng Diyos sa akin? How about me becoming a parent to my children? How about me becoming a child to my parents? Natutuwa ba ang Panginoon sa akin? How about you as workers of the church? Natipipis ba si Lord sa ating mga ginagawa? Yan po ay mga checklist ng diagnosis, spiritual inventory natin sa ating buhay. Spiritual diagnosis sa buhay natin. Kung talaga bang natutuwa si Lord sa atin. Ang sabi po ng Panginoon sa binasa natin kanina, without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Alam po ninyo, ang tunay na may pananampalataya ay nakapagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos. Kapag ang ginagawa mo hindi nakalulugod sa Diyos, nakalulugod lang sa sarili mo, nakalulugod lang sa sarili mong pleasure, sa sarili mong buhay, then you are not really believing in God. You don't have true faith that pleases our God. Amen ba? So napakahalaga po sa ating buhay. Alam po ninyo, just to additional note sa mga teachings na ito. Tayo po, kapag sinabi natin kapag nakakita tayo ng isang Kristiyano, na kahit sa dami na nangyayari sa buhay niya, nagpapatuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon. Ang ganda tingnan, di ba? Kasi nga, meron siyang tunay na faith. Kapag nakakita tayo ng isang tao na gumaling sa kanyang sakit at karamdaman sa kanyang panalangin, nasabihin natin, ang lakas ng faith mo, sister. Dahil lang sa prayer mo, natanggal ang sakit mo. Kapag nakakita ka ng isang tao na maraming utang, tapos nanalangin siya, dumating ang blessing, sasabihin mo, oy sister, ang lakas naman ng faith mo, pag-pray mo nga rin ng mga utang ko, baka mabayaran ng faith mo. Di ba?
miracles, may mga kailangan kang mga milagro, tapos nanalangin ka, tapos nangyari yung milagro, lagi mo sinasabi sa sarili mo, oh, ang lakas ng faith ko. Oh, sister, ang lakas ng faith mo. Kasi yung miracle nangyari sa'yo. Sometimes, we attribute our faith dun sa mga outward, extravagant happenings na nangyayari sa buhay natin. Pero, hindi natin namamalayan, malayo na pala ang puso natin sa ating Panginoon. Remember, the Word of God says, the Lord looks at the heart and not to the outward appearance of men. You can pretend that you are spiritual in front of people, pero si Lord lang po nakakaalam ng puso natin. Ang faith natin ay si Lord ang nakakabatid. You may be anointed preacher, you may be anointed Bible teacher, you may be an anointed singer, you may be an anointed evangelist, everything. Nakikita ng mga tao yon, pero yung po ba tunay na basihan ng tunay na pananampalataya? Ang basihan po ng tunay na pananampalataya is you are willing to hold on to the Lord regardless of everything that is happening in your life. Faith obeys God. Ito na po, malapit na po tayo matapos. Faith obeys God. Abraham is called the father of faith. His faith in God always manifested itself in obedience to God's command. Okay? Hebrews chapter 11, verse 8. Ito na po. Faith overcomes the world. Kapag meron po tayong pananampalataya, ito po yung nagiging foundation natin sa ating pagiging matagumpay bilang mga Kristiyano. Alam po ninyo, yung mga tao na naging Kristiyano before, nanampalataya before, tapos ngayon ay nasa mundo, nasa mga bagay sa sanlibutan. Maybe they trusted God. Maybe meron silang faith before. Pero, hindi po sila naging matagumpay. Bakit? Kasi, yung foundation ng kanilang spiritual journey, hindi po talaga pananampalataya. Hindi po biblical faith. Maybe intellectual faith, maybe emotional faith, maybe religious faith, pero hindi po tunay na faith or absolute trust and faith in God. Mga kapatid, sabi po ng 1 John chapter 5, verse 4 to 5, let's read all together. Everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. You see, our faith is focused on the person of Jesus, the Son of God. And everyone born of God, yung po mga na-born again, mga nagkaroon ng conversion, he overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world, our faith. Kaya po, mga kapatid, ang ating po pananampalataya, hindi lamang po ito ang nag-assure ng ating kaligtasan. Ito rin po ang nag-assure ng ating katagumpayan bilang mga Kristiyano. Amen? Sino sa atin dito yung may mga battle in life? Battle. Sino sa inyo dito yung may mga struggles in their personal walk with God? Yan. Congratulations. Kasi po maraming mga tao ayaw nyo mga ganyan eh. Biro mo, patungo na kasi ng langit, gusto pa nila buhay langit sa mundo. Sobra ka naman. Patungo ka na ng langit, gusto mo pa buhay langit ka rito. Hindi po yun ang ino-offer ni Lord. Ang ino-offer ni Lord, patungo ka ng langit, pero you will suffer here on earth. Ang sabi po ng Bible eh, in this world you will suffer tribulations. Masyado kang sigurista, patungo ka ng langit, hindi ko pa buhay langit ka rito. No. Meron po tayong struggles, meron po tayong hardships. Kailangan po natin ng faith para ma-overcome ang lahat ng bagay na yan. Tapos bandang huli, sabi ng Bible, sa judgment seat of God, bandang huli,
kasabihin ng Panginoon sa atin. Matthew chapter 24. He who endures to the end will be saved. Yun lamang pong mga magtsatsaga, mananatiling matapat. Sila pong magtitiis. Sila pong mananatiling matapat. Hanggang kailan? Hanggang sa wakas ng panahon. Sila lamang po ang maliligtas. Doon po naka-attribute ang faith natin. Yung po ang basis ng faith natin. Kung makarating tayo sa finish line, yung po ang basis ng faith natin. Hindi po yung starting line. Hindi po yung middle line. Ang ating faith po, nakabase doon po sa pananampalataya natin. Kung tayo nag-endure, nag-persevere, hanggang sa hulihan, sila lamang po ang maliligtas. Meron po tayo mga personal applications na gusto ko po itanong sa atin lahat. Have you trusted in Christ alone for your salvation? Si Christ lamang ba ang kaligtasan mo? Are you living to please God or please yourself or please men? Are you obeying God's command? Yan po ang mga basihan ng ating pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Shall we bow our heads and let us close our eyes, and we will pray to the Lord that the Lord will minister to us this morning. Shall we sing a song to the Lord, and as we sing that song, let us search our hearts to the Lord, let us search our lives before the Lord, and the Lord will speak to you right now by His Holy Spirit. Bow your heads and worship the Lord your God. Hallelujah. Come to the Lord in humility. Come to the Lord, acknowledging Him, the Lord of your life, the Savior of your soul. Acknowledge Him as the owner of your life. And if there is any sin that is hindering you in your walk with God, it's time for us to repent and to say the word of repentance sa ating Panginoon. For a time that we can commit to the Lord to obey Him and to persevere, to endure in our faith. Let us worship the Lord through one song, and we will pray as we continue to worship Him this morning. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kalooban
patuloy natin pagariin ang Panginoon sa ating mga buhay. Kung si Jesus ang hari ng buhay natin, kung si Jesus ang Panginoon ng ating buong pagkatao, yan po ay magmamanifest sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na buhay. Siyasatin natin ang ating mga sarili sa harapan ng Panginoon. Nagmamanifest ba ang Lordship ni Jesus sa iyong buhay Kristiyano sa araw-araw? Nagmamanifest ba ang Lordship ni Jesus sa paraan ng iyong pamumuhay, sa iyong pakikisalamuha sa ibang tao? Nagmamanifest ba ang Lordship ni Jesus sa paraan ng iyong pagsasalita sa ibang mga tao? The way you communicate, the way you relate with other people. Nagmamanifest ba ang Lordship ni Jesus? How you handle your resources? How you handle your money? Are you being honest with everything that the Lord entrusted you? Diyan po nakikita ang tunay na Lordship ni Jesus Christ. Nagmamanifest ba ang Lordship ni Jesus? How you handle your time? Paano ka nagiging steward ng iyong mga resources, especially ng oras, ng panahon? The Lord is looking at that. Kinukonsider po ng Panginoon na lahat ng bagay. Nagmamanifest ba ang Lordship ni Jesus? The way we act in front of unbelievers. Yung ating testimony, yung ating pagiging witness. Nakikita ba ni Lord si Lord sa buhay natin? Nakikita ba ng ibang mga tao si Lord sa buhay natin? That's the way we manifest the Lordship of Jesus in our lives. Tayo ba ay nagagamit ng Panginoon para ipahayag ang kanyang mga salita? Are you joining our mission ministry? Are we joining our ministry in reaching out to other people? Diyan po nagmamanifest ang tunay na pananampalataya. Diyan po nagmamanifest ang Lordship ni Jesus Christ. Inuuna ba natin ang kanyang kaharian, ang kanyang cause, ang kanyang interest? O inuuna natin ang ating mga sarili? That's how we know kung si Jesus na ba ang Lord ng buhay natin. I pray, O God, that you search us, Lord God. Search us, Lord God Jesus. Sa oras na ito, mga kapatid, as the Lord, the Holy Spirit, is searching us, let us continue to acknowledge Him and let us continue to speak to God right now. Talk to the Lord right now. Part of our worship is our communion service. Let us search our hearts and let these communion elements, ito po yung maging tangible way of God in searching us. The Lord says sa kanyang pong salita in 1 Corinthians, kung tayo po ay sasama sa pagkain ng tinapay at ng juice na nagsisimbolo ng kanyang dugo at ng kanyang laman. Ang pinakaunang paraan po para makasalanan. Sa oras na ito, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoong Jesus, ang dalangin po namin, Panginoon, as you search us, Lord, as you search our lives, O God, from inside to outside, in our words, in our thoughts, in our character, in everything that we're doing, O God, I pray, Lord Jesus, that you continue to search us. And I pray, O God, that you use these elements, Lord God, as we remember your death, your resurrection, your burial, and the promise of the Lord that He will come again. Panginoon, ang object ng aming pananampalataya ay walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Ang kanyang kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay, ang kanyang pangakong babalik ulit. Ito lamang po ang aming pananampalataya. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga kapatid kong ito magsaserve sa amin ng tinapay at ng juice.
Ito po ay maging pagpapala sa bawat isa